aminado na tayo that AI is here to stay, di ba? From editing tools hanggang content creation, halos araw-araw natin itong ginagamit. Pero ang nakaka-alarma minsan mga kada, may mga kaso na ang AI na ginamit para gumawa ng mga deepfake videos. And this actually happened to me, Kaya ang tanong ng karamihan, at ang tanong ko rin, paano nga ba natin mapoprotektahan ang identity at rights ng isang tao sa digital space? At paano masisigurado natin na, or paano masisiguro na hindi naabuso ang teknolohiya na ito? Alamin natin ang legal side nito kasamang ating guest attorney, ang nagbabalik finally si Attorney Joseph Estrada. Hi, Attorney. Kumusta? Hi, Diana. Magandang umaga sa inyo mga kada. It's nice to be back. So nice to have you back. It took so long for us to see each other again, pero I'm thankful you made time. Ito, this recently happened to me. We were gonna show a video, but I think we're not allowed to show because nga, it's a video from a brand na hindi ko rin kilala. And somebody brought this to my attention. Basically, makikita nyo dyan, if you search online, there is this video where I'm speaking just like you're seeing me talking right now, and I'm convincing you that I healed my cancer through some form of a medicine or oil that they're claiming na hindi po talaga ako gumawa, hindi ko siya ginamit, attorney, hindi ko rin ito nire-represent na brand, hindi ko rin siya kilala whatsoever dahil isang tao lang, like sila Karen Davila, nag-contact sa akin, totoo ba itong oil na to? Parang ganon yung nangyari na usapan. And then I checked the video, and it's really me. And it's really me convincing people to take that particular product without my knowledge and using my voice. Edited siguro via AI kasi I don't know how. It's very perfect. It really looks real. Pero I'm here to tell everyone that it's not. So, attorney, merong bang current intellectual property laws sa ating bansa pagdating sa digital? Actually, meron tayong mga iba't ibang batas patungkol dito. Unang-una na yung ating Cybercrime Prevention Act, yung Republic Act 10175, na patungkol lalo na sa mga forgeries, yung mga peke, na mga computer-related data, katulad ng mga videos, audio files, photos, lahat yan kapag peke yon at ginamit, or katulad nung nangyari sa'yo, pinakalat na as if it is authentic, maaari siyang mag-fall doon sa forgeries na yon. Meron din tayong provision doon sa batas about identity theft, computer-related identity theft. Pwede rin mangyari yan. Maaling hindi doon sa actual case mo, pero maraming nabibiktima ng ganyan, na kinukuha yung kanilang photo sa social media or videos at pinalalabas na sila yung tao na yon. And nabanggit mo kasi intellectual property. Of course, yung ating videos, yung ating mga content, yung mga vlogs, halimbawa, yan ay parte po yan ng intellectual property. Diba? Hindi pwedeng gamitin yan without your consent, Kasi parang of course. ang ginawa nila doon para maintindihan yung mga kado kung paano nila ginamit. Alam natin na nowadays you can take a photo and transform into a video. In this case, it was a particular podcast interview that I had with Miss Karen Davila where I'm talking about my journey with cancer, and then parang binaliktad nila ako Basta they made me say na parang dahil dito na-heal ako. Parang dahil sa oil na to. Tapos binanggit pa yung pangalan ng brand. Attorney, talagang when I saw it, talaga yung parang, yung dugo ko talaga, yung parang uminit na lahat. Sabi ko, paano to kapag may naniniwala na ibang tao who are going through the same thing, cancer, at ito iti-take nila at mamatay. Diba? Kasi possible mangyari yun. Oo. So, bukod doon, so maari siya mag-fall kasi bukod sa mga binanggit ko ng batas kanina, maaring yan ay mag-fall din sa estafa, sa ating revised penal code, the crime of estafa, violation ng Consumer Act, yung mga pagpapalabas ng video with false advertisements, yung mga ganyang pamemeke, claiming to have influence. So, I think ang dami talagang kaso sa nangyari sa'yo. You just opened my mind to more. Kasi nga, even if this was a real ad where I am speaking, pero if I'm claiming that I can help you heal, pwede nyo na rin ako kasuhan Diba? Doon pa lang. Correct. Doon pa lang. So, wag na sana gamitin po ang mga ibang tao na may nararanasan silang ng kung ano man, if they had yung pagsubok na katulad ko na cancer, wag niyong gamitin yun to, to like parang
to do business or to basta yung parang sa ibang tao na hindi naman 'di ba dapat. Ano ang mga legal na hakbang na pwedeng gawing attorney sa mga biktima ng ganito katulad ng nangyari po sa akin? Bago yan, Diana, gusto ko lang din maisingit kasi lalo na sa'yo, you're an artist, no? Yung mga videos mo, it really, they really consist of intellectual property. Kasi branding mo yun eh. Your Correct. branding is your image, your video. So pag ginamit yan without your consent, may violation, may infringement ng copyright. Yung video mo kasi, automatically, it is protected by copyright. You don't have to register it. So anyone who uses it for promotion or for whatever purpose without your consent, that's already an infringement. So, That's great to know. oo, Oo. itong paano gagawin natin kung tayo or kayo po, mga kada ay mabiktima ng ganito, marami po tayong mga opisina or ahensya ng gobyerno na tumutugon dito. No? Una, meron tayo sa NBI, yung Cybercrime Division nila. You can go there and file a complaint or request for investigation. Meron din sa PNP, also Cybercrime Division. Alam ko sa Intellectual Property Office, sa kanilang legal affairs, or legal office, pwedeng mag-file doon ng administrative complaints. Pwede din doon. Kahit wala silang lawyer. Yeah, attorney. may mag-a-assist sa kanila. But of course, it's better, It's better to if you're have. assisted by a competent lawyer. So, ang unang hakbang na saan sila magre-report? Yung mga binanggit mo, NBI. NBI. Oo. Meron din DOJ, hindi ko nabanggit, DOJ. kasama yun. Oo. Paano na ipapakita natin ang yung mga nangyari doon sa video? Ano napapakita ang legal rights sa AI-generated content? Yung video na sinasabi natin. Lalo na kung walang human recreation, maaring i-claim ang copyright. In other words, talagang deep fakes. Di ba? Deepfake Parang, talaga siya. Kasi dati, pag sinabing identity theft, kinukuha lang yung photo mo, totoong photo, Oo, di ba? Or correct. totoong video, totoong pangalan, ginagamit sa maling pamamaraan. Ngayon, talagang totally fabricated, na AI-generated. Nakita mo yung sarili mo, sumasayaw, kumakanta. Hindi mo naman ginawa yun, nagsasalita. No? So, paano mo nga naman mapapatunayan yon? Yes. To be honest, ngayon kasi wala pa tayong batas. Hindi pa kasama doon sa mga batas na nabanggit ko yung definition ng deepfakes. No? Pero mag-fall naman siya in the general sense yung computer-related forgeries na mga nabanggit ko. No? Pero may mga bills ngayon na nakahain sa ating Kongreso to help. enact Oo. such a law. No? So, paano nga naman gagawin natin? Yung the same. Paano natin malalaman? You file a complaint, sabi mo hindi ikaw yon, hindi mo Correct. ginawa yun. Kasi, Diana, yung taong merong in possession ng forge, kahit hindi siya yung gumawa nun, sabi niya, it is AI-generated, computer-generated, and hindi siya gumawa nun, kapag siya ay in possession nun at ginamit niya, ganun pa rin. Even if Liable they pa rin share siya. kaya, no, Yung attorney? share kasi, meron din kasi tayong tinatawag na fair use. No? Yung ba yung by shinare mo for discussion. Halimbawa tayo, nag-share tayo ng video for discussion purposes, for education purposes, or satirical purposes, or obvious naman na fake. Na, ibig sabihin, joke. Diba? Or shinare mo content sa social media. Maaring fair use kasi yun. Naku! Oo. Kaya mag-ingat din tayo sa mga sinishare natin. Yes, Pero I think oo. meron na tayong video na pwede ipakita Sige. sa ating mga kada. Let's watch this, mga kada. Wala pa. Mamaya. Okay, mamaya pa. Wrong. Maganda yung sinabi mo na mag-ingat Oh. Kasi generally, yung pag nag-share ka ng content, nakita mo sa social media, that's fair use. Hindi ka naman criminally liable. Pero kung alam mong peke siya, Wag at mo na- pinapakalat mo, yes. maaring... So, ibig oo. sabihin doon sa post na yan, attorney, even yung mga nag-share tungkol dyan, pwede rin sila makakasuhan, di ba? Maari. Kung halimbawa, yung may caption ka na halimbawa ay nandun sa caption, pinopromote mo rin yung Correct. fake video na yun or umaayon ka, maaring masangkot ka later Ano on. pa naman yung what is more complicated dito, attorney? Kasi ito galing sa isang business account. Ano pwede mangyari sa kanila? Alam niyo yung identity theft, no? Yung una, yung sino yung pwede maging liable doon, hindi lang natural persons or individuals, even companies. Correct. Pati yung ninanakaw nila yung identities, hindi lang din limited yan sa tao, no? Pati companies din. So,
kasama sila diyan pag ikaw ay nagpakalat ng peking data, computer-generated data. So maaaring lahat tayo kasuhan ka. dapat maging Oo. wise bago tayo mag-click, 'di ba? Wise tayo dapat. Hindi pwede i-click lang and i-share na lang information na hindi tayo sure. Lalo ko po kapag fake ito. Paano mapapanagot naman ang gumagawa ng nagkalat ng mga faking AI content online na nakakasira sa mga tao, lalo na sa mga artista katulad ng mga kasama natin dito sa studio at ako syempre. Oo. Kasi yung kanina binanggit natin, nagpo-promote, no? Ginagamit Correct. sa magandang paraan, pero mali, walang paalam at peke. At no? hindi tayo sure kung Hindi totoo tayo yung sure claim. kung totoo. Oo. Yeah. Pero ito naman, ito natanong mo, maganda rin ito, na paano naman yung sinisiraan ka? Di ba? Correct. So, yan naman ay mag-fall sa cyber libel. No? So Cyber mapapanagot libel. nila yon. Mapapanagot, Naku, oo. so makakaso yon. Kaso rin yan. Cyber libel is also Alam mo, it's such a crime. hassle na hindi natin sana kailangan daanan, 'di ba? Like ako, I already filed, 'di ba? Yes. Attorney's taking care of my case here, pero paano pag hindi alam ng mga tao na anong pwede nilang gawin? Kaya natin ginagawa ito mga kada para meron po kayong idea kung anong dapat niyong gawin. Ito naman, paano naman mapapangalangan ang intellectual property rights ng mga original creators laban sa mga AI na ngopya ng kanilang gawa? Mm-mm. Alam nyo, yung content na ginawa mo, lalo na sa mga podcasts, vlogs, automatically protected yan by law. You don't have to register it. Pero kung if you want to have peace of mind, para sure na protected ka, pa-register mo rin sa Intellectual Property Office. Pero sa atin, no need na. No need na. Kasi alam mo yan, the moment of its creation, yun ang sabi ng batas, protected na yan. Oo, nag-video ka, or gumawa ka ng photo, ano na yan kaagad. Protected na yan ng copyright. Attorney, unfortunately, hindi natin maipapakita sa mga kada kasi nga fake and all and we Yeah. needed to edit the video. So, pasensya na kayo mga kada pero I will share it on my own social media para kung curious po kayo at gusto niyo makita yung mga sinasabi natin, nandun po iyon. And I'll ask some of our friends to share. Of course, saying, di ba, with the disclaimer, Yes. no, attorney, na hindi po ito totoo. Huwag niyo po ikalat ang maling impormasyon. Correct. Para yung the way of sharing it also, hindi din kayo mapoproblema doon. Ngayon, anong maipapayo mo naman, attorney, sa ating mga kada patungkol sa tumataas na bilang ng mga deepfakes reports? Ang dami for sure, hindi lang ako siguro nagre-report ng mga ganito. Unang-una, dapat palawakin natin yung ating awareness. No? Magbasa kayo. Kung hindi kayo sigurado dun sa produkto or yung website no? or social media na may kiniklaim about anything or may pinopromote or sa inyo directly nagko-communicate, just verify it first. No? Check kung meron talagang website. Check with DTI, check with SEC. Huwag basta-basta maniwala. And be vigilant also about your own personal information online. Pag may nakita kayo na mali at walang permission ninyo na ginamit ang video or photo ninyo or pangalan ninyo, report po ninyo kaagad doon sa ating mga nabanggit na ahensya ng gobyerno. Yes, and gamitin natin yung AI for good purposes, di ba? Yes. Huwag na sa mga masama. Thank you, Okay. attorney. Yeah, thank Thank you. you so much for your time. Saan ka namin pwedeng... Ako, alam ko kung saan kita pwedeng hanapin. Hinanap ko talaga siya mga kada dahil dito sa mga problema na nangyari. Kaya hassle po ito pero minsan kailangan. Kaya attorney, bigay mo na yung contact para sa ating mga kada. Ako po ay maaring makatanggap ng mga emails from the public sa email na info@estrada.law. You can also check our website www.estrada.law, and of course my Facebook page under my name, Joseph Noel Estrada, and of course our law office, Estrada Law. Maraming salamat. Thank you, attorney. Thank you so much. Thank you for making time. Napaka-busy ni attorney, alam ko. Kasi attorney ko din siya. So talagang sobrang busy. Kaya maraming pong salamat. Maraming salamat. Sa inyong time at mga kada sa panahon kung saan kayang gayahin ng mukha, boses at ng kahit sino, mas mahalaga po maging mapanuri tayo sa bawat content at nakikita at sinishare din nating online. Dahil sa digital world, ang tunay na power ay nasa taong marunong mag-verify, rumespeto at manindigan sa tama. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.